listahan ng Newsweek ng mga pinakagahaman na tao sa kasaysayan. Mas gusto niya raw na tignan ito ng positibo. Nakatutok si Connie Sison. The only reason I do not sleep too much. Magkahalo raw ang nararamdaman ni dating First Lady Imelda Marcos ukol sa artikulong inilabas ng Newsweek noong Lunes kung saan isinali siya sa 11 pinakagahaman na tao sa kasaysayan ng mundo. Ani Imelda, mas gugustuhin daw niyang tignan ang naturang artikulo sa mas positibong anggulo. Talking of greed, I plead guilty because for me, greedy is giving. If you believe that you are greedy to be able to give totally, I not only am extravagant in giving and all of that, but I give it all. Sa artikulo ng Newsweek, tinukoy ang libu-libong pares ng sapatos na pagmamayari noon ni Imelda, pati na ang kanyang mga alahas na sinasabing pinakamalaki sa buong mundo, pati na rin ang kanya umanong $5 million shopping spree sa Rome at New York. Sabi ni Imelda, sana raw hindi makalimutan ng sambayan ng Pilipino ang naibigay niya nung nanunungkulan pa sila. The cultural center, the lung center, the heart center, the kidney center, the children's hospital, all the things that I gave from my greed, supposedly, are the only things that will be there long after I'm gone. Dagdag pa ni Imelda, wala siyang nakikitang masama sa paghambing sa kanya kay Genghis Khan na sinasabing greatest conqueror sa mundo. In fact, even page 6, where Genghis Khan and Imelda's name was mentioned, it said it was something natural, that everybody has to be greedy. Of course, there's always a double meaning in everything. Greed can be for selfish reason. But, you know, that's one thing I am glad I do not have too much. Tungkol sa kanya umanong milyong-milyong dolyar na shopping spree, itinanggi ito ni Imelda at sinabing ang pinagkagastusan daw niya ay ang pagbili ng mga painting at di raw niya ito pinagsisisihan. Wala naman daw balak si Imelda na magsampa ng reklamo at demanda sa Newsweek. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras.